Anong oras na po? Tama po kayo, oras na po ng pagsamba. Palakpakan po natin ang Panginoon this morning. What a wonderful first Sunday of August ang binigay muli sa atin ng Panginoon. Napakabuti talaga ng ating Diyos. Amen po ba? Amen. Let us say, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Napakabuti ng Panginoon. At sa umagang ito, deserve ng Panginoon yung pagpupuri at pagsamba, pasasalamat mula sa kanyang mga anak. At sa oras na ito, sa umagang ito, hingin natin sa Panginoon na siya ay magsalita sa atin. Mangusap siya sa atin sa pamagitan ng ating mga awitan, sa pamagitan ng mga mensahe na dadalhin niya sa atin. Kaya sa umagang ito, kung handa na po tayo magpuri sa Panginoon, tayo ay sumamba sa Kanya, tayo muna po ay lumapit sa Diyos sa isang panalangin. O Ama, maraming salamat po sapagkat tunay po, O Diyos, na Ikaw ang laging nag-iingat, laging gumagabay, laging nagpo-provide ng lahat ng aming pangangailangan. Sa umagang ito, O Diyos, nais naming ialay sa iyo ang aming pasasalamat, ang aming pagsamba. Nawa po, O Diyos, maramdaman mo mula sa kaibuturan ng aming puso ang aming pasasalamat at pagmamahal po sa inyo. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa ilang sandaling ito, Panginoon, nang sama-sama naming pagsamba sa inyo through online worship. Samahan niyo rin po ang aming mga kapatid sa kanilang mga tahanan. Pagpalain mo po sila sa kanilang pakikinig, pakikiisa sa gawain ito. Minsan pa, Panginoon, hinihiling namin ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa kalagitnaan namin. Holy Spirit, continue to move in the midst of us. And also, O God, allow us to thank you for your love. Jesus Christ, thank you so much for loving us. Binigay mo ang iyong buhay para sa bawat isa sa amin at meron kaming dahilan para sa araw na ito, Panginoon, ay ikaw ay itaas at papurihan. Salamat po, Panginoon. Ito ang aming papuri, pasasalamat at dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Sa oras na ito, mga kapatid, atin pong simulan ang ating pagsamba sa pangunguna ng ating praise and worship team. Amen! Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ang lahat po ba'y pinagpala ng Diyos? Amen! Alam ko ang bawat isa ay pinagpala ng Diyos. Ang sabi nga, kapag ikaw ay nasa paanan ng Diyos, tayong lahat ay hindi niya pinapabayaan. Kaya ang lahat ay inianyayahan ko upang ibigay ang lahat ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Tayong lahat ay tumayo at umawit. Ang sabi po sa mga Chronica 5:13, ang mga umihiihip at ang mga awit ay sama-samang nagpupuri at nagpapasalamat kay Yahweh sa saliw ng mga trumpeta, kompyang at mga instrumento. Kaya halina at sama-samang mag-awitan at pumasok sa kanyang presensya. Sama-sama! Sama-sama! Okay, gandang pagmasdan tayo'y nag-aawitan. Pumapasok sa tahanan niya, may kagalakan. At doon ay nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, mapagay na paman. Sama-sama! Sama-sama! Okay, gandang pagmasdan tayo'y nagpapahalan. Nananaan sa pag-ibig niya, sadyang wagas. At sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpagay na paman. Hallelujah! Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan at pag-ibig ng tunay, laging tapat magpakailanman. Sama-samang umawit! Sama-sama!
Sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpagkailang paman. 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 Amen! Nabubuhay siya magpagkailang Sama-sama. paman. Walang hanggang katapatan, sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupuri ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kawalhatian, kadakilaan mo'y di mapapagtayan. Sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay nagpupuri sa'yo. Pupuri ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapagtayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, tataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapagtayan. Jesus, purihin ka, O Diyos.
Pinasasambahan namin, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng kapurihan, ang kaluwalhatian. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa amin, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, pupurihin ka namin, Panginoon, sa araw nito. Panginoon, maraming pong salamat sa iyong kabutihan. Dapat, Panginoon, na ikaw'y purihin at pasalamatan sapagkat, Panginoon, ikaw, Panginoon, ang patuloy na gumagabay sa amin, Panginoon. Hindi ka nagbabago, Panginoon. Bagamat kami, Panginoon, ay pabago-bago, Panginoon. Minsan, Panginoon, malamig. Minsan, mainit, Panginoon. Lord, tulungan mo po kami, Panginoon. Una sa lahat, Panginoon, idinudulog namin ang bawat isa sa iyo, Panginoon. Lumuluhod kami sa iyo, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kasalanan, Panginoon. Patawarin mo po kami, Panginoon, upang maging karapat-dapat kami sa iyong harapan. Upang, Panginoon, kami, Panginoon, ay walang anumang sagabal, Panginoon. Lord, tinataas ka namin, Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoon. Lord, sa araw na ito, Panginoon, ang dalangin namin na patuloy mo kami gabayan. Pumasok ka, Panginoon, sa aming presensya, Panginoon, upang patuloy ka naming maramdaman, Panginoon. Patuloy ka namin, Panginoon, na dakilain, Panginoon. Lord, tinadalangin ko po ang bawat isa na nawa, Panginoon, pagpalain mo kami. Ang aming mga musician, Panginoon, i-bless mo sila. Ang aming mga singers, Panginoon, i-bless mo sila. Ang aming mga kapatiran, Panginoon, i-bless mo sila, Panginoon. Lord, buksan mo ang aming mga puso at ang aming isip, Panginoon, sa pagtanggap ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, hindi lamang namin tanggapin, Panginoon, kundi, Panginoon, gampanan namin, Panginoon, ang aming mga natutunan sa iyo, Lord God. Gampanan, Panginoon, at i-share, Panginoon, sa bawat aming nakakasalungha, Panginoon. Lalong-lalo na, Panginoon, sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo, Lord God. Kaya sa araw nito, Panginoon, pumasok ka sa amin, pumasok ka sa aming puso, Panginoon. Inaanyayahan ka namin, Panginoon. Holy Spirit, pumasok ka sa amin, Panginoon. Sa pangalan lamang ni Jesus, Amen. Ako ay lalapit sa iyong harapan, puso ko'y luluhod sa iyong kabanalan. Kahit hindi man ako karapat-dapat, ngunit sa biyaya lumong nilaan, O Jesus. Sa iyong harapan, puso ko'y luluhod sa
sa piling mo. Ako ay lalapit sa iyong harapan, puso ko'y luluhod sa iyong kabanalan. Kahit hindi man ako karapat-dapat, ngunit sa biyaya dugo mong nilaan. O Jesus, ako ay lalapit sa iyong harapan, puso ko'y luluhod sa iyong kabanalan. Kahit hindi man ako karapat-dapat, ngunit sa biyaya dugo mong nilaan. O Jesus, ako'y lalapit, mag-aalay ng pagpupuri sa iyo. Ako'y aawit, itataas ang aking tinig sa iyo. Ako'y mananahan sa piling mo, sa piling mo, sa piling mo. Isang magandang umaga po sa lahat, mga kapatid. Sa ating pong mga kapatid sa kani-kanilang mga tahanan. Sa mga oras pong ito, tayo po ay muli dadako sa ating gagawing pagtanggap sa banal na hapunan. At bago po ang lahat, ay pakinggan po natin ang paalala ng Biblia sa pamagitan po ng sulat ni Apostol Pablo na ating pong matatagpuan sa aklat po ng unang Korinto, chapter 11, verse 27 hanggang sa mga sumusunod, ay narito po ang paalala sa atin. Ang sino mang kumakain ng tinapay at uminom sa saro ng Panginoon ng di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang sino mang kumakain at uminom ng hindi pinahalagahan ang katawan ng Panginoon ay kumakain at uminom ng hatol sa kanyang sarili. Tayo pong lahat ay mag-uukol ng isang panalangin upang tayo po ipatnubayan ng ating Panginoon sa ating gagawing pagtanggap sa banal na hapunan. Let us pray. Panginoon, na makapangyarihan sa lahat, kami po ay muli nagpapasalamat sa inyo sa araw na ito. Sa buhay po at kalakasan na muli mo pong ipinagkaloob sa bawat isa. Panginoon, sa mga oras po ito, muli po naming alalahanin ang ginawa mong pagtubos sa aming mga pagkakasala, ang iginawad mong kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan at sa ginawa mong Panginoong pagliligtas sa amin sa tiyak na kapahamakan. Kami po ay muling humihiling ng iyong patnubay, ng iyong paglilinis sa aming mga puso. Kung may mga karumihan po itong tinataglay, Panginoon, linisin mo po kami. Upang sa ganun, Panginoon, ay marapat po kaming tumanggap ng iyong mayamang pagpapala. Ama, salamat po sa iyong anak na iyong sinugo para sa amin, Panginoon, na kami po ay binigyan mo ng pag-asa sa mundong ito na aming ginagalawan. Salamat, Ama, sa iyong dakila at busilak na pag-ibig na iyong patuloy na binibigay at pinapadama sa bawat isa. Sa amin pong gagawing pagtanggap sa banal na simbolo ng katawan at dugo ng iyong anak, muli hiningi po namin ang iyong gabay sa bawat isa. Ito po ang aming dalangin at pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Mga kapatid, ayon po sa sulat ni Apostol Pablo sa aklat po ng unang Korinto, chapter 11, verse 23, hanggang sa mga sumusunod, narito po ang sinasabi. Ito ang aral at tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo.
Ang Panginoong Hesus, nung gabing siya ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-pirso ito at sinabi, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po nating tanggapin ang tinapay. Gayon din naman matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Sabay-sabay po nating tanggapin ang katas ng ubas. Uli ay pagpalain po ang pagkabasa ng mga salita sa banal na kasulatan. Amen. Yan, isang mapagpalang umaga sa ating pong lahat at sa ating pong mga kasama sa bahay na nanonood ngayon ng online worship natin. Napakabuti po ng Panginoon, tayo magkakasama, nagpupuri sa Panginoon. Tayo po'y darako ngayon sa ating pagbibigay. Sabi po rito sa unang Kronika, 29:13 hanggang 14, ngayon, o aming Diyos, pinasasalamatan namin kayo at pinupuri ang inyong kagalang-galang na pangalan. Pero sino po ba ako at ang aking mga mamamayan na makapagbibigay kami ng nag-uumapaw na kaloob gaya nito? Lahat ng bagay ay nagmula sa inyo at ibinabalik lang namin sa inyo ang ibinigay ninyo sa amin. Tunay nga na sabi po rito sa talatang ito na malinaw na ang lahat po ng bagay ay nagmula sa Diyos. Kaya kung ano man po yung ating mga tinatangkilik, yun po ay marapat nating ipagpasalamat. Dahil tunay nga na ang kalakasan, lalo higit yung buhay na pinahiram sa atin ng Diyos, ay yun ay biyaya na ipinagkaloob sa atin at ipinahiram upang magamit natin para sa kanyang kapurihan. Tunay nga na, sabi nga doon, yung pagbabalik natin sa kanya ng mga kaloob ay dapat palagi natin ginagawa o ito isang disiplina na sa atin dahil ang nais ng ating Panginoon ay tayo maging tapat, lalong higit sa pagbibigay dahil yun ang nararapat bilang pagbabalik natin ng pasasalamat sa Panginoon. Kung ano man meron tayong tinatangkilik, yun ay kung hindi binigay sa atin ng Panginoon yung karunungan, kalakasan, at yung pagkakataon, hindi din natin makukuha mga bagay na meron tayo. Kaya atin pong ibigay at ibalik sa Panginoon kung ano po yung nararapat. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, ang manayang banal na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga, Panginoon, sa pangalan po ng Panginoong Hesus, patuloy po kami nagpupuri, nagpapasalamat sa buhay, sa kalakasan, sa mga trabaho, negosyo na meron po kami. Tunay nga, O God, na ito po hindi po namin makakamtan o makakamit kung hindi niyo po kami binigyan ng kalakasan, ng karunungan, at higit sa lahat yung pong buhay na ito na meron po kami. Salamat po at tunay nga, O God, na ito pong aming mga kaloob na ito ay nawa ay magamit para sa ikaluluwalhati at ikalalago pa ng iyong kaharian dito sa lupa. Maraming pong salamat sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ngayon ang araw na kami magsasaya, pagkat ikaw, O Diyos, aming mararanasan. Ngayon ang araw na kami magtitiwang, pagkat ikaw, O Diyos, aming mamamasdan. Aming inaangkin, puso'y nasasabi, sama-sama namin nadangin. Ang presensya mo'y nanalo,
magdadaloy, kamagari ang magdadaloy, kamagari ang magdadaloy sa bawat isa. Dadaloy sa bawat isa. Dadaloy sa bawat isa. Dadaloy. Dadaloy sa bawat isa. Amen. Good morning. We will sing Amazing Grace.
good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Palakpakan po natin ang Panginoon sa araw na ito. Kumusta po kayo? Are you blessed? Amen. Sabihin nga po natin, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon sa araw na ito. Nasa bahagi po tayo ng pag-aaral ng salita ng Diyos. And last week po ay atin pong sinimulan yung ating panibagong serye all about focus on eternity. At ang first topic po natin last Sunday is all about preparing for eternity. Paano ba tayo maghahanda para sa kabilang buhay? 4 na letter R po ang nakita ho natin last week. At ang unang-una po dyan, we have to remember our Creator. Habang bata pa tayo, habang malakas pa tayo, isipin na po natin agad ang Panginoon sa buhay po natin. Pangalawa, nakita po natin that we have to recall our lives. Kumustahin natin yung buhay natin. Alam niyo po, mahalaga na lumilipas ang panahon, nakikita ho natin yung kabuluhan nitong ating buhay na pahiram ng Panginoon. And then nakita rin po natin last week that we have to ready our soul. Because ang tao po ay merong kaluluwa. Hindi po tayo tulad ng hayop o ng puno na bagamat may buhay, wala po silang kaluluwa. Tayo po ang merong pinakamataas na antas ng buhay o ika nga po uri ng buhay na itong buhay po na ito ay dapat nating ihanda sapagkat meron tayong kaluluwa na aharap sa hukuman ng Diyos. And nakita rin natin last week, for us to ready our soul, we have to return to God. Kaya kung wala pa ikaw sa Panginoon, hindi mo pa siya natatanggap sa buhay mo bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas, now is the time. Panahon na para tanggapin mo ang Panginoon sa buhay mo. Sabi nga po natin, hindi natin alam kung anong pwede mangyari sa atin because, as I have said, para lamang po tayong fog, para po tayong aso, para po tayong hamog na naandyan po sa umaga, pagdating po ng patanghali ay wala na. Ganon kaikli ang buhay ng tao. Today, another topic ang tatalakayin po natin, and what we're going to discuss this morning is all about invest for eternity. And I want you to open your Bible in the book of Matthew chapter 25 verse 14 hanggang 30. Ito po yung pag-aaralan po natin, itong talinhagang ito. Pero bago po natin pag-usapan po yan, tayo po muna mga kapatid ay lumapit sa Diyos sa isang panalangin. Let's come to the Lord in prayer right now. Heavenly Father, maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay mo sa amin na minsan pa Panginoon, kami po ay makikinig ng iyong mga banal na salita. Dinadalangin po namin, O Diyos, na sa oras na ito, Panginoon, ay mangusap ka sa buhay namin. Ipaunawa mo sa amin kung gaano kahalaga, Panginoon, na ang buhay namin ito ay ipuhunan namin, Panginoon, dyan sa kabilang buhay. At wag namin itong sayangin sa pansamantalang buhay dito sa lupa. Samahan niyo po kami, Banal na Espiritu, na maunawaan ang mga salita mong ito. Salamat po, ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang buhay po ay isang investment. Life is an investment. At ito po ay binubuo ng time, ng treasure, at ng talents na ipinagkatiwala po ng ating Panginoong Diyos sa ating lahat. Walang taong walang talent. Walang taong walang treasure. Walang taong walang time. Pantay-pantay po tayong lahat. Lahat ng tao, pinagkalooban tayo ng ating Panginoon sa bagay na yan. Ngayon, kung paano mo ito ginagamit, yan ang paraan mo ng pag-iimpok sa langit. Lahat ng ating paggugol ng oras, kung paano natin ginagamit yung ating talents, kung paano po natin ginagamit yung ating kayamanan, yun ang paraan natin ng paghahanda para sa kabilang buhay. Kaya importante na ang tatlong ito, yung time, treasure, and talents po natin, ay ginagamit lamang po natin, dedicated lamang po para sa nagbigay nito sa atin. Walang iba kundi ang ating Panginoon. You know, life investments are more important than our financial investments. Why? Because your financial investments are only good for this lifetime. While investing your life in the things of God and God's kingdom are not only good for this lifetime, but for eternity as well.
Kaya po napakagandang makita ho natin na itong buhay po natin, ini-invest po natin para sa Panginoon. Your life investment is good for a time and for eternity. Kuminsan po, nami-mislead po tayo that we invest so much of our life sa pagkita ng pera. Pero pagdating ng araw, iiwanan po pala natin, nakakalungkot pang isipin, pinag-aaway-awayan pa ng iba. May 3 bagay po kayo na pwedeng gawin sa buhay nyo. Una, pwede mong sayangin yung buhay mo. Pwede mong sirain ang buhay mo. At napakarami na pong tao ang gumagawa nito na yung buhay po nila ay kanilang sinisira. Yung kanilang buhay ay kanilang sinasayang. Sa paanong parahan? Sa pamagitan ng iba't ibang bisyo. Naandyan yung drugs, naandyan ang alcohol, naandyan ang sigarilyo at marami pang iba. Kuminsan, yung mga tao na sinisira nila yung kanilang buhay, hindi nila nakikita na maging yung kanilang kapwa naaapektuhan ng kanilang ginagawa. Hindi nila naiisip na pati yung kanilang mga mahal sa buhay nandahil sa kanilang kapabayaan. Nandahil sa kanilang, ika nga po ay pagsira ng kanilang buhay. Hindi nila nakikita na yung valuable part ng buhay nila, yung most valuable part ng buhay nila, which is yung family, ay naaapektuhan. Ang tanong ko po, sinisira po ba ninyo ang inyong buhay sa pamagitan ng bisyo? Meron po naman mga tao na yung kanilang buhay ay ginagamit sa pamamagitan ng pagbibenta o meron po mga tao na binibenta nila yung kanilang buhay. May mga taong ipinagbibili yung kanilang kaluluwa kapalit ng kasikatan, kapalit ng kayamanan, kapalit ng tinatawag po nating ika nga po ay kapangyarihan. Ang buhay mo pwede mo rin namang ipuhunan o gamitin para sa mga bagay na maganda, na tiyak na mag-iiwan ng legacy at tiyak na maghahatid sa iyo doon sa langit. If you are going to ask me kung anong pipiliin ko sa 3 ito, mas pipiliin ko po yung pangatlo. Na i-invest o ipuhunan ang buhay ko sa Panginoon. Ipuhunan ang buhay ko para sa walang hanggan. At yan po yung sinabi ng Panginoon through Apostle Paul doon sa Ephesians chapter 2 verse 10. Ang sabi po dyan, we are God's workmanship created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. Noon pa mang una na nilikha ng Diyos si Eva at si Adan, ang intensyon ng Diyos sa buhay po natin ay ipuhunan po natin ito sa paggawa ng mabuti. But then, ang ating mga ninuno, ang ating mga magulang na si Eva at si Adan, ay sumuway sa Panginoon, kaya pumasok yung tinatawag nating kasalanan. Nakurap ang tao. Ang tao na dating banal ay naging makasalanan. At lahat ng tao na ipapanganak mula sa lahi ni Adan, taglay po nila yung tinatawag nating Adamic nature. Yung tinatawag nating human nature. Na kaya naman kahit gusto nating gawin yung mabuti, umiiral sa atin yung human nature. Umiiral sa atin yung Adamic nature. Kaya yung paggawa ng mabuti, hindi po natin naisa sa katuparan ng madalas. Nakakagawa man tayo ng mabuti pero naandyang ito ay ating binibilang o kaya naman ito ay ating isinusumbat. Kaya naman sa laki ng pagmamahal ng Diyos sa atin, He gave His only begotten Son, Jesus Christ. Why? So that we will be reborn. We will be recreated. Sa anong purpose? Nang sa ganon, maisakatuparan ng Diyos yung isa sa layunin niya sa buhay natin at ito po ay yung gamitin yung buhay po natin para sa paggawa ng mabuti sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang ibig sabihin, nilikha tayo ng Diyos in Christ Jesus para ipuhunan ang buhay mong ito para sa walang hanggan. Sa panahong ito, ang tanong ko po, ang buhay mo ba ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos? Sa paggamit ba natin ng ating time, ng treasure, ng ating talents, nabibigyan po ba natin ng kapurihan ang Diyos? Always keep in mind
that when we use our time, treasure, and talents for our God, we are actually investing our lives for eternity. Kaya nga po, walang Kristiyanong madamot, walang Kristiyanong tamad. Bakit po? Dahil ang isang Kristiyano, alam niya na bawat ginagawa niya, bawat pagtulong niya, bawat paggawa niya ng mabuti, bawat pagbibigay niya para sa kingdom ni God, yung kanyang pagtulong para sa kanyang bansa, pagtulong sa kanyang pamilya, pagtulong para sa kanyang kapwa-tao, lahat ng yan, alam niyang investment para sa Panginoon. Again, walang Kristiyanong tamad, walang Kristiyanong madamot. Why? Because alam niya yung time, yung treasure, yung talents, yan ay dapat inihahandog para sa Panginoon. Ngayon, kung yan binigyan tayo sa kabila na binigay ng Lord sa atin yan at tayo ay recreated na in Christ Jesus, and yet madamot pa rin po tayo, hindi pa rin tayo dedicated sa Panginoon, hindi pa rin tayo gumagawa ng mabuti sa ating kapwa, abay talagang nasa atin na ang problema. Because as I have said, you had been recreated, you had been reborn through the Lord Jesus Christ para yung original purpose ng Panginoon magkaroon ng katuparan sa buhay mo. Now, how are we going to invest our life for eternity? Let's look at Matthew chapter 25, verse 14 up to the following verses at tignan po natin ang ilang principles na matututunan natin dito. Verse 14, again, the kingdom of God can be illustrated by the story of a man going on a trip. He called together his servants and gave them money to invest for him while he was gone. He gave 5 bags of gold to one, 2 bags of gold to another, and 1 bag of gold to the last, dividing it in proportion to their abilities, and then he left on his trip. The servant who received the 5 bags of gold began immediately to invest the money and soon doubled it. The servant with 2 bags of gold also went aright to work and doubled the money. But the servant who received the 1 bag of gold dug a hole in the ground and hid the master's money for safekeeping. Itong 3 servants na binabanggit dito, mga kapatid, itong 3 slaves na ito na binabanggit sa panahon po noong una, during the ancient world, no? Binibigyan sila ng tinatawag po nating responsibility and authority. Malaking responsibilidad at otoridad sa kayamanan ng kanilang Panginoon. Nakita ho natin, ito pong kwento na yung kanilang Panginoon, ay nagbigay ng napakalaking halaga sa bawat isa sa kanila. Yung isa binigyan ng 5 bags of gold, yung isa binigyan ng 2 bags of gold, at yung isa binigyan ng 1 bag of gold. Bagamat sila po ay magkakaiba ng tinatawag po nating dami, pare-pareho pa rin po silang binigyan. At sa pagkakabigay po sa kanila, iba't iba po sila ng paraan kung paano po nila hinandle o pinanghawakan yung golds o yung talents na ibinigay sa kanila ng kanilang master. Iisang master, pare-parehong binigyan ang mga servants na ito, pero iba-iba sila ng paraan kung paano nila hinawakan ang mga binigay na ito o ipinagkatiwala na ito ng kanilang master. Gusto kong malaman po natin na itong mga ganitong parable, ay meron pong implikasyon sa atin. Ang sabi nga po, parables are earthly stories with a what we call heavenly meaning. Naniniwala po ako na itong kwento na ito ng Panginoon ay merong tinatawag nating heavenly meaning. Meron itong gustong sabihin po sa bawat isa sa atin. And I do believe na sinasabi po nito sa atin na ang master ay ang Diyos at yung pong 3 slaves na binabanggit po ng banal na kasulatan ay tumutukoy sa lahat ng tao na pinagkatiwalaan ng Diyos ng kanyang time, talents, and treasure.
Ibinigay po ng master sa kanyang slaves yung 5 bags of gold, 2 bags of gold, at 1 bag of gold for them to use it profitably for business, hindi para pambili ng signature na gamit, hindi para pambili ng sasakyan, hindi para ipanlibre sa kaibigan, hindi po. Pinagkaloob sa kanila yon, hindi para sayangin sa mga bagay na yon, kundi yung slaves na itong 3 slaves na ito, naiintindihan po nila na pinagkatiwala yon sa kanila para gamitin sa higit pang ikalalago na nais ng kanilang master. At kung ito po ay successful, maaari po silang magkamit ng gantimpala sa mga bagay na ito. They are going to share some profits from their effort. Now, pag tinignan po natin itong binasa po natin, merong principles na tinuturo to sa atin on how we are going to invest our life. Prinsipyo na dapat po nating paghandaan, panghawakan, prinsipyo na dapat po nating ipamuhay. Binigyan po tayo ng Panginoon ng time, treasure, and talents. Pero paano po ba natin ito ginagamit? Naniniwala po ako na itong makalupang kwentong ito, itong parable na ito, ay binahagi ng Panginoon sa atin sa pamagitan ng kanyang salita para po ating matandaan yung mga prinsipyo kung papaano po tayo maglalaan ng buhay natin para doon sa walang hanggan. So I want to share with you the first set. This morning, I want to share with you the first set of principles for investing your life for eternity. And the first one is the principle of ownership. When we say principle of ownership, we're talking about God is the owner of everything we have. Lahat ng meron tayo, Diyos ang nagmamay-ari. Naranasan nyo na po ba mga kapatid, yung pakiramdam nyo na yung pong pera na meron po kayo ay pinaghirapan nyo? Naranasan nyo na po ba na kung minsan meron pong pangangailangan, maaaring sa simbahan, o merong kapwa-taong nangangailangan, o meron pong gawain na nangangailangan pero hirap na hirap kang ibigay. Bakit kaya? May mga pagkakataon po ba sa buhay ninyo na yung oras po ninyo, na pwede naman ninyong ilaan sa Bible study o kaya naman po ay ilaan para sa tinatawag nating online life group, or pwede po nating ilaan for our personal devotion. And yet, mas pinipili po nating gamitin ito sa mga bagay na hindi naman nagdaragdag ng kalaguan natin sa pananampalataya. Naranasan nyo na po ba yung talent po ninyo na supposed to be ay gagamitin nyo sa Panginoon, pero mas nagagamit po ninyo para sa mga bagay dito sa lupa? Isa lang ang ibig sabihin yan. Ang pakiramdam po natin, tayo ang may-ari ng oras natin, tayo ang nagmamay-ari ng talento natin, tayo ang nagmamay-ari ng treasures natin. Maliwanag ang sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 25 verse 14, again, it will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted his property to them. Gusto ko pong makita na yung ipinagkatiwala doon sa mga servants na yon ay hindi kanila, kundi ito po ay sa kanilang master. Kaya ang bigay ng diin dito sa NIV translation ay his property. As I have said, itong master na ito, he represents God, the owner of everything we have. And sometimes, it is easy for us to forget that. Ang pakiramdam natin, we own what we have right now. Mga kapatid, we don't own the things we use. Whether it is our houses, o kaya naman ito'y pera po natin, o kaya naman sasakyan po natin, maging ang mga damit po natin.
Maging ang mga, sabihin po natin, tinatangkilik natin sa buhay kung marami tayong lupa. Maging ang mga abilities natin, yung kakayanan po natin, yung time natin, hindi po ito atin. It is all owned by our God. Lahat ng yan, pag-aari ng ating Panginoon. Kaya wala tayong pwedeng ipagyabang. Sometimes, ang pakiramdam lang natin, atin yun. Kaya kung minsan ang hirap-hirap para sa ating ibigay yung oras para sa Panginoon. Ang hirap-hirap ibigay pagka po yung talent po natin hinihingi ng Panginoon. Ang pakiramdam po natin, ang hirap-hirap ibigay ng treasure, ng kayamanan na hinihingi ng Panginoon. Kasi nga, ang pakiramdam po natin, atin yun. Nakalimutan po natin, everything we have is owned by our God. Kung paano ka magpe-prepare sa eternity, you have to keep in mind in your heart that it is owned by our God. I mean, everything that you have, pag-aari ng Diyos. Malinaw ang sinabi ng Panginoon doon sa Deuteronomy chapter 8, verse 17 to 18. Sa Tagalog, ang sabi ganito, kaya't huwag ninyong isasaloob na ang kayamanan ninyo'y bunga ng sariling lakas at kakayanan. Alalahanin ninyong siya ang nagbigay sa inyo ng lakas upang managana kayo. Wow! Kaya nga po sa trabaho, tinitignan kung ikaw ay fit to work. Kaya nga po may kasabihan na health is wealth. Kasi kahit na available ang trabaho, kahit na kumpleto ka sa requirements, kung bagsak ang katawan mo at ang kalusugan mo, hindi ka matatanggap. Kaya ang sabi ng Panginoon, kung ikaw ay nananagana, kung anuman ang meron ka ngayon, sabi ng Panginoon, alalahanin mo na lahat ng yan ay bunga ng kalusugan, ng kalakasan, na pinagkaloob ng Panginoon sa iyo. Huwag mo raw isaloob sa sarili mo na yung kayamanan ay bunga ng sarili mong lakas. No, kapatid. God owns everything. Alam niyo, from time to time, dapat na ipapaalala sa atin ito. Dahil kung hindi, ito ay maaaring mag-lead sa atin para sa pagiging makasarili. We tend to hold our possessions too tightly, refusing to give them back to God when He asks for them. Remember mga kapatid, the more we realize that everything we have is owned by our God, it helps us to be more generous in our giving. It helps us to be more generous to give our time and to deploy our gifts. First principle for us to invest in eternity, the principle of ownership. God owns everything we have. The second is the principle of what we call distributorship. God is the distributor of gifts according to our capabilities. Ang Diyos po ang naglaan. Siya po ang nagbigay sa bawat isa sa atin ng mga gifts, ng talents, ng time, according sa capability po ng bawat isa sa atin. And very clear yung Matthew chapter 25 verse 15, sa kanyang sinabi, ang sabi niya, to one he gave 5 talents of money, to another 2 talents, and to another 1 talent, each according to his ability. Maliwanag po ang sinabi ng Matthew chapter 25 verse 15, to one, he gave 5 talents of money, to another 2 talents, and to another 1 talent, each according to his ability. Each servant, mga kapatid, was given a different amount of money. The parable tells us that the master chose the amount of money according to each servant's ability, according to each servant's capability. So they receive a varying amount according to what the master thought each could best handle.
Hindi niya yon pinagpalit-palit, hindi rin niya po pinagpare-pareho. Iba-iba po sila. Why? Because iba-iba sila ng paraan kung paano ito hahawakan. And Paul reflects this variation from person to person in Romans chapter 12 verse 6, where he states we have different gifts according to the grace given to us. Iba-iba po tayo. Hindi tayo pare-pareho. And going back doon sa Matthew chapter 25 verse 15, it tells us two simple truths. One, each person has unique blend of talents and gifts. No one is exactly the same as you are. Iba-iba po tayo ng talento at meron po tayong unique capability kung paano po natin i-blend yung talents and gifts na ipinahiram sa atin ng Panginoon. And therefore, there is no reason for us to compare ourselves with others. There's no reason for us to envy others kung bakit meron silang gifts na ganon. Kapag ginawa natin yung ganoon, tatakbo sa isip natin na bakit ganon parang mas gifted yung iba kaysa sa akin? Bakit ganon parang unfair si Lord? Mas magaling yung binigay na boses sa Kanya kaysa sa akin. Mas maganda yung mukha niya kaysa sa akin. Bakit ganon napaka-unfair ni Lord? Mas matangkad siya kaysa sa akin. And it leads us to what we call discouragement. Kapag gano'n ang takbo ng isip natin, hindi na po natin makikita yung capability, yung gifts, yung talents na binigay ng Lord sa atin. You know, I remember this illustration. Kilala niyo po ba si Phyllis Diller? Siya po ay isang comedian na kumikita ng more than $1 million bawat taon. Pero alam niyo mga kapatid, bago po niya narating yung tugatog ng tagumpay, dumaan muna po siya sa walang humpay na pagkukumpara ng kanyang sarili sa iba't ibang mga artista at singer. Ang sabi po ng story, every time she would go to the movies, she would sigh and wish, if only I had her looks. At kapag siya naman po ay nakapakinig ng magaling na singer, she would sigh and she would tell, if only I have her voice. Hanggang sa isang araw mga kapatid, meron po siyang aklat na nabasa entitled The Magic of Believing. Doon siya huminto, no? Ng pagkukumpara ng kanyang sarili sa iba't ibang mga artista, ng pagkukumpara ng kanyang boses sa iba't ibang mga singer. She stopped crying about what she didn't have, and then she started concentrating on what God has given her. She started to recollect herself and recalled that way back noong high school siya yung isa sa pinakamagaling magpatawa sa kanilang eskwelahan. Now, from that point, she began to turn her liabilities into assets. Nakita niya yung abilities na binigay ng Panginoon sa kanya, yung mga abilidad ng pagpapatawa na meron siya. When she was at the top of her career, Phyllis Diller made over $1 million a year. $1 million a year. Hindi po siya kagandahan. She wasn't good looking. Ang boses niya medyo scratchy, but she could make people laugh. Ilan po sa atin dito yung walang humpay, walang tigil sa pagkukumpara ng kanilang sarili sa mga artista. Ilan po sa atin dito yung inggit na inggit doon sa ang kulay ay maputi. Ilan po sa atin yung walang tigil ng pagkukumpara sa tinatawag po nating husay ng iba't ibang mga musikero at sinasabi natin, sana ganun din ako kagaling. Pag wala po tayong tigil ng kakakumpara ng sarili po natin, hindi natin makikita yung gift and talents na binigay ng Lord sa bawat isa sa atin. We have to remember the first truth that God gave us a unique talent, a talent that is different from others. Alam niyo, sabi ni D.L. Moody, sabi po niya, if this world is going to be rich, kung gusto raw po nating maabot ang salibutang ito, ang sabi niya, I am convinced that it must be done by men and women of average talent. After all, there are comparatively few people in the world who have great talents.
Kaya po kung ang tingin natin sa sarili ho natin, parang wala tayong magagawa sa kingdom ng Diyos, matindi po itong encouragement ni D.L. Moody at sinasabi niya sa atin, if you think that you are just having an ordinary gifts, well, gagamitin ka ng Panginoon kasi napakaraming tao ang ordinaryo lang din ang talento. Iilan lang yung talagang meron silang kahanga super o lagpas doon sa ika nga po ay parang talento na lagpas doon sa average. A second truth na tinuturo po ng Matthew chapter 25 verse 15 sa atin is each person has been gifted of various talents. Walang nakalimutan ang Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin, wala tayong pwedeng i-offer kay Lord. Kasi ito yung katotohanan, God distributes the gifts to all of us according to our capacity. Maaring hindi mo lang alam kung anong gifts na meron ka ngayon, but you must believe on the fact that God has given you various talents and gifts. Wala pong baog na Kristiyano pagdating sa spiritual gifts and talents. Meron at meron kang mai-offer kay Lord. No? We have to count on it. Each of us had received what we call unique gifts from our God. And so there's no reason for you not to be used in the kingdom of God. Meron at meron kang magagawa. Alam niyo po kung ano yung malaking hadlang, kung bakit di tayo nagagamit sa gawain ng Panginoon? Unang-una na po dyan, takot. Takot tayo na gamitin. At ito po yung pangalawa, tamad. Una, takot. Kung hindi takot, tamad. Ayaw magpagamit. Ito problema. Pag hindi ka nagagamit ng Panginoon, wala kang investment sa kabilang buhay. Ito matindi. Dapat mong pag-isipan to kapatid. Kung sa tingin mo, hindi ka na nagagamit dito sa mundo, wala ka nang ginagawa, mag-isip-isip ka. Kasi baka magdesisyon si Lord na kunin ka na. Baka sabihin ni Lord, anak, total naman, wala ka nang ginagawa dyan sa lupa, kukunin na lang kita. Gusto niyo po ba yun? Wag naman, pastor. O kung wag, hanapin natin yung kaloob ng Diyos sa atin, magpagamit tayo. Mag-invest tayo ng buhay natin for eternity. The third principle is the principle of expectation. God expects us to utilize our gifts. Hindi pwedeng binigyan ka ng Panginoon ng talents, binigyan ka ng gifts, binigyan ka ng treasure, no? Binigyan ka ng time. Pero pag inaaya ka na sa gawain, sasabihin mo, wala akong time. Hindi pwedeng ganun eh. Kasi ina-expect ni Lord, meron kang time, binigyan niya sa iyo, naasahan ka niya, nagagamitin mo yan. Para sa Kanya. Naranasan niyo na po ba yung nagbigay kayo ng cellphone sa anak niyo, tapos di man lang kayo ma-text? Di ba? Kasama ng loob. Relate yung mga magulang, Di ba? Yung mga anak ninyo na binigyan ng cellphone, kung sino-sinong chinachat, kung sino-sinong tinetext, pero kayo hindi man lang kayo maalala ma-chat. Diba? Ang sakit nun, diba? How much more kay Lord? Binigyan niya tayo ng oras, binigyan niya tayo ng treasure, binigyan niya tayo ng talents, pero kung saan-saan natin ginagamit, mga kapatid, binigay ng Lord yung mga bagay na yan for us to use it para sa Kanyang kaluwalhatian. Doon sa Matthew chapter 25, verse 19, napakalinaw po doon ng principle number 3. Sabi po dyan, after a long time, the master of those servants returned and settled accounts. Settled accounts. Meaning, yung binigay ng Lord sa atin na time, treasure, and talents, magbibigay ka ng accounts, magsusulit ka sa Panginoon. In other words, you are accountable with the time, treasure, and talents that God has given you. Because as I have said, God expects me, He expects you to use those talents for His kingdom. Alam niyo, yung master, ang tagal niya bumalik. Di ba? Matagal siyang bumalik. And bago siya bumalik, of course, inaasahan ng master na yung 5 bags of gold, 2 bags of gold, and 1 bag of gold ay mag-gain pa ng higit doon. Mga kapatid, meron tong implikasyon sa atin.
ang ating master, ang ating boss, si Jesus Christ, nangako na babalik. Siya ang ating master. Wala pa siya until now. At naghihintay tayo sa kanyang pagbabalik. Ang tanong po ay ito. Yung iniwan po niya sa atin, yung pinagkatiwala niyang time, treasure, and talents. Ang tanong po, ini-invest po ba natin o sinasayang po natin? Ang problema po sa atin, when the boss is gone for a long time, the employees are not self-disciplined and lack of commitment. Yun ang problema sa atin. Minsan naandun yung tukso na tayo ay maging tamad at magpaliwala sa mga ibinigay ng Diyos sa atin. That's why it's really important to remember that we are accountable to God. I want to remind all of us mga kapatid, that one day we will give an account for how we spend our time, how we spend our treasures, how we use our gifts. Remember this mga kapatid, you have the gifts not so much for your own sake, but for the sake of others. Ang isang puno, kunyari mangga, namumunga siya, hindi po para sa kanyang sarili. Namumunga siya para sa consumption ng iba. Your gifts are given so that you can bless others by ministering to them. So if you have the gift of teaching, magturo ka. If you have the gift of hospitality, then welcome those who visit you. If you have the gift of giving, then give what you have. Because if even one gifted person fails to function, the body of Christ is deprived of a ministry it needs to function well. One day, God will ask me and you, anong ginawa mo sa ibinigay kong time, treasure, and talents? Mga kapatid, God is telling us this morning, invest your life for eternity. Maliwanag ang sinabi ng ating Panginoon sa Matthew chapter 6 verse 20, store up for yourselves treasure in heaven. Bakit sinabi ng Panginoon to? Because this is the wisest investment we can make compared to any financial institutions. Hindi naman masama mag-impok ng ating ika nga po ay kayamanan sa financial institutions, pero ang sabi po ng ating pag-aaral, pinakamatalino na po na i-invest yung buhay natin para po sa Panginoon compare po sa mga kayamanan dito sa lupa. Ang pinakamatalinong pamumuhunan na magagawa ng isang tao ay kapag ka magagawa mong sabihin, Panginoong Diyos, nais ko pong ibigay ang natitira kong buhay na ito, ang natitira kong kayamanan at ang aking talento para po sa inyo. Alam niyo po ang pinakamayamang bahagi sa mundo, pinakamayamang lugar, hindi po yung mga first world country. Ang pinakamayamang lugar saan mang sulok ng mundo ay ang libingan. Bakit pastor? Di ba nga yun nga lugar ng mga patay? Opo. Kaya po siya pinakamayaman sapagkat doon po nalibing ang napakahuhusay na talento at kakayanan at oras na sinayang ng mga tao noong sila'y nabubuhay pa. Merong mga taong ang gaganda pala ng boses, hanggang sa namatay, doon na lang, naikwento na lamang, magaling palang kumantay namatay. Meron palang mga tao na sabi nga, merong kayamanan, nalibing yung kanilang kayamanan, pinag-away-awayan pa ng mga naiwan, nakalimutang gamitin para sa Panginoon. Kaya ang pinakamayaman po yung libingan. Lahat kasi ng gifts and talents ng tao nalibing doon, sayang, hindi nagamit nung sila po'y nabubuhay pa. Ang tanong ko po ito, hihintayin mo bang malibing ka na lang kasama ng iyong gifts, talents, and ang treasure na maaaring meron ka na hindi mo magagamit para sa kapakinabangan ng iba at pag-invest mo
para doon sa walang hanggan? Ang pinakamatalino po mga kapatid na investment ay ang pagpapasya nating sabihin na handa akong ibigay ang time, treasure, and talents ko para sa kapurihan ng Panginoon, para sa gawain ng Kanyang kaharian. Brethren, make the rest of your life count for eternity. Because this life will soon pass by and only what you've done for Christ will last. Let me remind you of our mission statement. Ang mission statement po natin ay napakalinaw, connect people to God and to one another. Bakit ko ito binabanggit? Dahil nais kong hamunin tayong lahat ng miyembro ng Church of Christ San Pedro na anumang paglilingkod na magagawa natin, gawin natin habang nabubuhay po tayo. Anumang mabuting gawa na magagawa po natin para ang tao i-connecta sa Diyos at sa isa't isa, gawin po natin. Anumang pinansyal na maitutulong po natin para sa gawain ng Panginoon, ibigay po natin. Anumang talento na meron po tayo na galing sa Panginoon na pwede nating ibahagi sa gawain ng Panginoon, ibahagi po natin. Why? Because it is the way we will invest for eternity when we learn to invest for the mission of our church. Remember the first set of principles in investing your life for eternity. One, the principle of ownership. God is the owner of everything we have. A second, the principle of distributorship. God is the distributor of gifts according to our capabilities. And lastly, the principle of expectation. God expects you and me to utilize our gifts for the expansion of His kingdom. Mga kapatid, invest your time, your treasure, your talents, invest your life for eternity. Let's come to the Lord in prayer. Father God, maraming salamat sa paalala mo sa amin sa araw na ito. Pag namin sayangin, Panginoon, ang buhay na ito, pahiram mo sa amin. Sa halip, Panginoon, ang buhay na ito ay gamitin namin para mag-ipon ng kayamanan sa langit. Panginoon, higit pa yon sa pag-ipon ng kayamanan sa lupa na someday iiwanan namin. Tulungan mo po kami, Panginoon. Magamit, Panginoon, ang buhay namin ayon sa iyong inaasahan. Panginoon, pinagpe-pray ko po sa inyo na kung meron po sa amin ngayon nanunood na hindi pa niya tunay na tinatanggap kayo sa kanyang buhay, gamitin mo ang mensaheng ito, Panginoon, upang magbigay daan sa kanya, upang ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Sa ganung, Panginoon, ang buhay niya ay magamit niya para i-invest dyan sa walang hanggan. Hipuin mo ang kanyang buhay. Panginoon, naway masumpungan mo po kami, ang bawat pamilya namin, Panginoon, mula Ama hanggang sa bunsong anak na naglilingkod po sa inyo at ginagamit ang buhay na pahiram mo para sa kaluwalhatian mo, para makapag-ipon kami, Panginoon, ng kayamanan sa langit. Pinupuri ka namin, O Diyos, niluluwalhati ka namin sa iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung mga salita pong ito ay nakapagpala po sa atin, inaanyayahan ko po kayo na ngayong pananghalian o mamayang hapunan ninyo, pag-usapan po ninyo kung paano po mag-i-invest ang inyong pamilya for eternity. Lagi nating tandaan, ang lahat ng meron tayo ngayon, pinagkatiwala lang po ng Diyos sa atin. Lagi po nating ibigay yung oras po natin para sa Panginoon. Lagi nating ilaan yung atin pong kayamanan para sa Panginoon at gawin natin na maitulong ito sa ating kapwa. At yung talent po na pahiram ng Diyos sa atin, gamitin po natin para sa Kanyang kaharian. Sana po mga kapatid ay napalago tayo ng mga salitang ito at inaanyayahan ko rin po kayo sa ating mga online life group. Alam ko po yung ating mga life coach, yung ating mga life facilitators ay laging nariyan para kumustahin kayo. Sana po, wag nyo lang silang isin, wag nyo lang po silang ignore, wag po.
Kasi po, yung ating pakikipag-meet sa kanila ay paraan po natin kung paano tayo nag-iipon ng kayamanan sa langit. Marami pong salamat sa inyo. See you again next Sunday. God bless you. Nanunumbalik sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Mga kapatid, tanggapin po natin ang pagpapala. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siya nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihan niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Sumayin niyo nawa ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Amen.